Bakit? Ano ba nang nagawa ko para mag-init ang ulo mo ng ganyan? Ano bang nagawa ni Allen para suntukin mo siya? Galit na sabi ni Alessandria habang nakatingin sa akin. Nakatayo na sa tabi niya ang buwisit na lalaki at pinupunasan ang bibig niyang pumutok gawa ng pagsuntok ko sa kanya. Naiinis ako sa reaksyon ng lalaking katabi niya na suntok na nga nagagawa pang ngumisi ng nakakainis. Hula ko may gusto ito sa kanya kaya nananadya namang asar para mag-away kami ni Alessandria. Gets na gets ko na ang mga ganitong galawan. Pues, hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan dahil sisiguraduhin ko na siya ang mapapahiya rito at hindi ako na bigla na lang nanununtok. Nakakainis ang mga ngisi niya. Kulang pa yata ang suntok na binigay ko. Gusto yata niya na makatikim ulit. Damn it. Kainis kasi itong si Erwin, imbes na nabugbog ko ng matindi, pinigilan pa niya ako. Ngayon tuloy ningisi-ngisi ang loko at asar na asar naman ako. Bakit hindi mo tanungin yang magaling na lalaking katabi mo kung ano ang ginawa niya kaninang umaga para mag-init ng husto ang ulo ko? Bakit kailangan mo pang makitulog sa bahay niya? May bahay naman ang tita Marlene mo pero nagawa mo pang makitulog sa ibang bahay. Ani ko kay Alessandria na galit pa rin ang tono ng boses ko. Hindi talaga ako makakalma lalo na at para pa ring nag-echo sa utak ko ang malalakas niyang tawa gawa ng pangingiliti ng lalaking kasama niya. Tumawag ako sa iyo kanina, sinabi ba niya, dagdag ko na umuusok ang ilong. Tumawag ka. Kailan? Nagtatakang tanong ni Alessandria sa akin. Tumingin pa ito sa katabing lalaki na kaagad na nag-iwas ng tingin. Gusto ko na namang sugurin ng suntok ang lalaki dahil walang alam si Alessandria na tumawag ako. Narinig ko kanina na ginigising niya ito pero hindi sinabi ng kababata niya na ako ang tumawag. Bagkus kiniliti niya ito para gisingin na tila na nadya na iparinig sa akin dahil nais niya akong inisin. Hindi mo alam dahil hindi niya sinabi sa'yo. Allen? Totoo ba? Tumawag sa akin si Blue pero hindi mo sinabi, tanong ni Alessandria sa katabing lalaki. Tumingin muna ang lalaki sa gawi ko bago ito tumikhim at sinagot ang tanong ni Alessandria. Tumawag siya, ito ang gusto kong sabihin sa'yo, pero inuna mo ang pangingiliti sa kanya, putol ko sa iba pa niyang sasabihin. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Alessandria habang ang lalaki naman namutla at napakamot sa ulo niya sabay iwas ng tingin kay Alessandria na hindi nakahuma sa aking sinabi. Ano siya ngayon? Akala niya palalampasin ko to. Hindi siya magtatagumpay na pag-awayin kami ni Alessandria dahil sisiguraduhin ko na siya ang madidiin sa kalokohan na ginawa niya mukhang na-realize na ni Alessandria kung bakit mainit ang ulo ko. Linit talaga ang ulo ng kahit sino kapag ganito ang narinig sa background ng katawag. Ano ang iisipin ko? Na sobra silang close na ayos lang ang kilitiin siya habang nakikinig ako. Pak! Hindi pwede ito sa akin. Hindi pwede. Hindi talaga. Sino ba yan sa buhay mo? Bakit sa kanila ka natulog at bakit magkatabi kayo sa higaan? Hindi ko na napigilan na ibulalas. Nakita ko ang pamumutla ni Alessandria. Nakita ko pa nang tumingin ito sa tita Marlene niya na nakalapit na sa amin at nakikiusyuso sa gulo na sinimulan ko. Alam na niya marahil na ang matanda ang nagsabi sa akin dahil una kaming pumunta sa bahay na tinutuluyan niya. Mali ka nang iniisip, Blue. Hindi kami magkatabi ni Allen na natulog, are you denying it to me, Alessandria? Alam ko na magkatabi kayong natulog dahil narinig kita kung paano kanya kilitin habang ginigising ka. Tell me, nagawa mong makitabi ng higa sa iba na hindi iniisip ang mararamdaman ko, sumbat ko. Mas lalo siyang namutla sa aking sinabi. Nakita ko naman ang lalaking nasa tabi pa rin niya na napalatak at hindi nagustuhan ang aking sinabi. Parang gusto niyang sumingit sa usapan, ngunit nagpigil lang siya dahil alam niyang mas gugulo pa ang pag-uusap namin ni Alessandria. Blue! Mali ka nang iniisip. Hindi kami magkatabi ng higaan ni Allen. Kahit itanong mo pa sa kanya, naiiyak na sabi ni Alessandria. Napailing naman ako habang pilit akong kumakawala sa hawak ni Erwin at ni Rudy. Gusto ko siyang singhalan, ngunit mabuti na siguro na hawak nila ako para hindi ko masugod ang lalaki. At para hindi mas lalong magalit sa akin si Alessandria kapag nabugbog ko ang kababata niya. Pero bakit sa background habang kausap ko siya, mabilis lang siyang nakalapit sa iyo na tila nasa tabi mo lang siya, gigil na sabi ko. Pumalag ako sa hawak ni Erwin ngunit hindi ako makawala. Buwisit talaga itong si Erwin.
Gusto kong lapitan si Alessandria dahil hindi maganda na nagsisigawan kaming dalawa habang nag-uusap, ngunit ayaw naman akong bitiwan ng mga nakahawak sa akin. Sa bagay, ayos lang na hawakan nila ako dahil oras na makawala ako ay babanatan ko muli ang Allen na to. Mali ka nang iniisip. Hindi kami magkatabi dahil nirerespeto ko ang relasyon nating dalawa. Hindi ako katulad ng iniisip mo, Blue, dahil kahit galit ako sa iyo at nagtatampo, hindi ko magagawang makipaglandian sa iba para lang kalimutan ka. Napamura ako sa sinabi niya. Hindi nga siya nakikipaglandian pero nakitulog naman siya sa ibang bahay. Nagpaakbay pa siya sa lalaki na labis pang ipinagpuputok ng butsi ko. Walang pwedeng humawak sa kanya, kundi ako lang pero nagawa na niya. Alam kong hindi ko pwedeng ipagbawal ito kay Alessandria pero gusto kong ibawal dahil nagsiselos ako. Paano mo ipapaliwanag ang nakita ko kanina kung hindi nga ganoon ang ginagawa mo, Alessandria? Magkaakbay kayo habang nag-uusap kayo na halos magkadikit na ang inyong mukha. Ipaliwanag mo sa akin yan dahil kahit saang anggulo ko tingnan ay nakakapagselos na makita kang may kaakbay na lalaki habang sobrang lapit ninyo sa isa't isa. Naglakad palapit sa akin si Alessandria. Napansin ko na umiiyak na siya at hindi ko naman napigilan na makaramdam ng guilt dahil ako ang dahilan kung bakit siya umiiyak ngayon. Ang sakit sa part ko kung alam ko lang na may ganitong mangyayari habang malayo siya sa akin. Dapat hindi na lang ako nagsabi na dumistansya kami sa isa't isa. Sinulit niya ang paglayo sa akin dahil talagang pinahihirapan niya ako ngayon. Pakiramdam ko tuloy gumaganti siya sa akin dahil alam ko naman na hindi niya matanggap ang naging desisyon ko. Kung hindi pa ako nagpasyang sundan siya rito. Malamang nakatsansing na ng matindi ang kababata niya kuno na concern sa kanya pero hindi niya alam na may gusto sa kanya. Huwag mong lagyan ng mali siya ang nakita mo, Blue. Hindi ko lang marinig ang sinasabi niya kaya nilapit ko ang mukha ko. Hindi naman the whole time na naging malapit ang mukha ko. Huwag kang mag-isip ng masama sa aming dalawa dahil kaibigan kong matalik si Allen. Walang mali siya sa amin kahit yakapin pa niya ako dahil magkapatid ang turing namin sa isa't isa. Higit pa nga roon dahil sa totoo lang lumaki kaming magkasama, umiiyak na paliwanag niya. Wala akong pakialam kung gaano man kalalim ang pinagsamahan niyo. Ang point ko rito, bakit kailangan mo pang makitulog sa kanila kung may bahay naman ang tita Marlene mo? At sana idistansya mo naman ang sarili mo sa kanya dahil hindi maganda sa mata na makita kang may kasamang iba kahit pa walang mali siya ang paghawak nyo sa isa't isa. Napaawang ang labi ni Alessandria sa sinabi ko. Mas lalong bumuhos ang mga luha niya at ako naman ay napaiwas ng tingin sa kanya. Masakit na makita siyang umiiyak ngunit mas masakit na may kasama siyang iba. Tanging ang pag-iyak lang ni Alessandria ang maririnig sa paligid. Walang nagtangkang magsalita sa mga taong kasama namin dahil siguro ayaw nilang makialam sa away naming dalawa. Pati ang kababata niya ay parang natuod at malamang nagsisisi na ito kung bakit umiiyak ngayon ang kanyang kaibigan. Ang tita Marlene niya ay nakamasidlang at hindi rin umimik. Binitiwan ako nina Erwin at Rudy nang maramdaman nilang kumalma na ako. Gusto ko man lapitan si Alessandria para patahanin siya sa pag-iyak ay tila nawalan ako ng lakas dahil parang nahiya rin ako sa mga sinabi ko sa kanya. Nagpa siya akong talikuran siya at aalis na lang muna ako. Magpapalamig muna ako ng ulo ko bago kami mag-usap muli. Ngunit hindi pa ako nakakalimang hakbang ay hinabol na niya ako at niyakap ng mahigpit sa aking baywang. Sorry, Blue. Sorry kung nagagalit ka man sa ginawa ko. Hindi ko yon sadya dahil sabi ko sa'yo walang mali siya yon. Sorry kung binigyan kita ng alalahanin habang iniisip mo ang kalagayan ng ama mo. I know naging selfish ako, pasensya ka na dahil ayaw ko talaga sa desisyon mong yon. Masyado kitang mahal para pumayag ako na dumistansya sa'yo. Hindi ko kaya nasanay na ako. Kaya masakit man sa akin, nagawa kong lumayo para pakalmahin ang aking sarili. Pero hindi ko pala kayang malayo sa'yo dahil narinig ko lang ang boses mo kagabi, gusto ko nang bumalik sa'yo. Natuwa ako sa aking narinig. Palihim akong napangiti dahil kinilig ako sa huling sinabi ni Alessandria. Pareho kami ng nararamdaman dahil isang sorry lang din niya ay ayos na ako. Kalma na ako. Binaklas ko ang mga kamay niyang nakayakap sa aking baywang. Humarap ako sa kanya habang sa labi ko ay isang matamis na ngiti. Alam mo naman na hindi rin kita matitiis, babe. Bati na tayo, Lenan, I love you. Pasensya ka na, Alessa kung muntik man kayong mag-away ng asawa mo dahil sa kagagawan ko, hingi ng paumahin ni Allen sa akin habang pinaglalaruan ang hawak niyang payo.
Kinompronta ko siya pagkatapos makalma ang mga damdamin namin ni Blue. Humingi ako kay Blue ng saglit na oras para makausap si Allen at alamin ang dahilan kung bakit niya nagawang galitin si Blue at palabasin na magkatabi kami sa pagtulog. I see this an opportunity to have you. Alam mo kasi, matagal na akong in love sa iyo, but unfortunately, you didn't see me as lover. Best friend at kababata lang ang tingin mo sa akin, kaya hindi ako magkaroon ng pagkakataon para masabi sa iyo ang nararamdaman ko, malungkot na tura ng kababata ko. I saw his face turn red, tila hiyang-hiya siya na aminin sa akin ang lahat ng ito. Huminga ako ng malalim. Gets ko na kung bakit niya pinainit ang ulo ni Blue. Iniisip niya siguro na magkakalabuan kami ni Blue sa pamamagitan noon. Pero hindi niya alam na hindi kaagad kinakagat ni Blue ang ganito. Usok lang siya sa galit pero hindi maiisip ni Blue na iwan ako. Napatunayan ko iyon kanina at sobrang nalulunod sa saya ang puso nang maisip kong sobra siyang nagsiselos at handa siyang manakit, huwag lang akong maagaw sa kanya. Nakakakilig magalit si Blue, iyong halos labas-litid na siya sa kakasigaw at nangangalit na ang mga bagang niya sa sobrang gigil. Tapos kuyom ang mga kamao ng mahigpit at handang manuntok ng anumang oras. Hindi ko pa siya nakitang ganito magalit, lagi ay gentle siya sa akin, well except siguro nang makuha niya ako noon. Masyado siyang baliw sa pagmamahal sa akin at ito ang hindi ko makakalimutan. Nag-offer pa nga siya na maging kabit kahit na ang kaagaw niya sa akin ay ang ama niya. Allen, alam mo naman na kapatid at matalik na kaibigan lang ang tingin ko sa iyo. Naiintindihan kita kung bakit mo iyon nagawa. Lahat naman gagawin natin para sa taong mahal natin para mapasa atin lang ito. But don't use your tricks on me or kay Blue. Mahal na mahal namin ang isa't isa, kaya kahit ano nang gawin mo, hindi mo magagawang paghiwalain kami ni Blue, ani ko sa malumanay na tono. Hindi ako nagagalit sa ginawa niya dahil naiintindihan ko siya. Wala rin kasi akong kaide-ideya na may gusto siya sa akin. Hindi ko lang talaga naramdaman kahit noon pa na may gusto siya sa akin dahil pagtingin kapatid lang ang tingin ko kay Allen. Alam ko naman yon, Alessa. Akala ko kasi hindi ka mahal ng asawa mo, kaya hinahayaan niyang magkalayo kayo. Alam ko naman na may hindi kayo pagkakaunawaan kaya ka narito. Naisip ko na chance ko na to para masabi sa iyo ang nararamdaman ko. Chance ko na to para mapalapit sa iyo. Pero mali ako dahil kitang-kita ko kung paano siya magalit sa akin, huwag lang kitang maagaw sa kanya, malungkot na saan ni Allen. Hindi naman ako magpapaagaw kahit ano nang gawin ni Allen. Kapatid at matalik na kaibigan lang ang tingin ko sa kanya, kaya alam kong kahit ano nang gawin niya, ay hindi lalampas doon ang kaya kong ibigay sa kanya. Tama siya, nagkatampuhan kami ni Blue pero maayos na yon kagabi dahil nagkausap na kami. Ako lang itong sobrang pakipot dahil nga nasaktan ako sa maging desisyon niya. Plano ko naman na tawagan si Blue pag uwi ko sa bahay ni Tita Marlene, ngunit nauna na siyang tumawag at asar naman itong si Allen dahil ginalit niya ng husto si Blue. Hindi kami magkatabi sa higaan ni Allen kung ito ang iniisip ni Blue kanina. Nasa isang kwarto ako at nasa isang kwarto naman siya. Pero dahil kurtina lang ang tabing ng pagitan ng higaan namin, madali para sa kanya na makapunta sa pwesto ko. Ito siguro ang nasa utak ni Blue kanina, kaya galit na galit siya sa akin. Kahit ako iisipin ko na may katabi siya kung ganoon ang maririnig ko sa background. Kaya naman ako na ang nagpakumbaba kanina dahil alam kong may malaki rin akong pagkakamali. Tama siya. Dapat hindi ako nakikitulog sa ibang bahay kahit gaano ko pa ka-close ang kababata ko. Marahil naisip ni Blue or nahalata niya na may gusto sa akin si Allen. Tapos imbes na gisingin ako ng maayos ni Allen, kiniliti ako at sinigurado niya na maririnig ni Blue sa background ang lahat. Alam kong isa ito sa nagpainit ng ulo niya, kaya galit na galit siya. Kaya next time, mag-iingat na talaga ako sa kilos ko. Magulo na nga ang relasyon namin na iniwan namin sa La Union, pagdating dito gugulo ulit dahil sa kanyang maling hinala. Alam kong maraming iniisip na problema si Blue, dumagdag pa ako sa isipin niya dahil nilayasan ko siya at ganito pa ang inabutan niya rito sa Davao. Nakakahiya tuloy sa Tita Marlene ko, parang ang labas ko nito ay malandi. Alam niya ang relasyon ko sa ama ni Blue at syempre ang relasyon namin ni Blue. Tapos ganito pa ang nangyari, pakiramdam ko iniisip ng Tita Marlene ko na hindi niya ako napalaki ng maayos dahil sa mga gusot sa buhay ko. I am sorry, Alessandria. Sorry kung muntik na kayong mag-away ng asawa mo dahil sa akin. Pangako, susubukan kong kalimutan ang nararamdaman ko sa iyo.
Pero sana, huwag lumayo ang loob mo sa akin pagkatapos ng mga nalaman mo sa akin at nagawa ko dahil malulungkot ako. Sus! Ayos lang yan, Allen. At least gumaan ang pakiramdam mo nang sabihin mo sa akin to. Hindi naman ako magbabago ng pakikitungo sa iyo. Ako pa rin naman ito ang matalik mong kaibigan na mahal mo. Mahal na mahal ko pero bawal kong mahalin. Natigilan ako saglit sa sinabi ni Allen, ngunit nakabawi agad ako. Makakahanap ka rin ng magmamahal sa iyo. Lahat naman tayo may taong nakalaan para sa atin. Maghintay ka lang at kusa mo siyang matatagpuan. Ano pa nga ba ang gagawin ko? Move on na agad ako sa iyo dahil ayaw kong magkasiraan tayo dahil sa feelings ko para sa iyo na hindi pwede. Tama yan, Allen. Natutuwa ako dahil ganyan ang mindset mo. Salamat, Alessa. Akala ko hindi mo ako mapapatawad sa ginawa ko. Tumawa lang ako ng mahina. Nakakatuwa ang ginawa niya actually, nakita ko kung paano magselos si Blue. Next time hindi na ako gagawa ng ikakaselos niya dahil makakapatay siya ng tao dahil sa akin. Pansin ko ang rupok niya pagdating sa akin. Isang sorry ko lang, bumigay na siya agad. Naisip ko, ganito yata talaga pag true love. Hindi mo matitis ang mahal mo lalo na kung sincere ang paghingi ng tawad. Ganito rin ang naramdaman ko kagabi, narinig ko lang ang boses niya, nakalimutan ko na ang lahat ng pagtatampo ko sa kanya, okay na ako. Sino naman ako para hindi ka patawarin? Sige na, uwi ka na, pagtataboy ko nang makita ko si Blue na lumabas sa bahay ni Tita Marlene. Nainip na yata siya sa paghihintay sa loob ng bahay, dahil sa tagal ng pag-uusap namin ni Allen. Salubong ang kilay niya at halatang atat nang matapos ang pag-uusap namin ni Allen. Naku! Wala rin tong tiyaga maghintay na matapos ang pag-uusap namin ni Allen. Iniisip yata niya na may iba pa kaming pinag-uusapan kaya natagalan kami sa pag-uusap. Na, aalis na. Ang sama na naman ng tingin ng asawa mo sa akin. Parang gusto talaga akong patayin sa tingin. Napahalakhak ako sa aking narinig, ngunit kaagad kong tinakpan ang aming bibig nang makita kong mabibigat ang hakbang no Blue na lumapit sa amin. Hindi pa ba kayo tapos mag-usap, babe? Saan na ba umabot ang pag-uusap ninyo at ang tagal niyong mag-usap? Ano? Nag-reminiscing the past pa ba kayo? Mas lalo akong natawa sa sinabi ni Blue. Masyadong mapagduda ang lalaking to kaya ang sarap asarin minsan eh. Hindi naman, pere. Huwag kang mag-alala, loyal sa'yo itong best friend ko. Ikaw ba ang kinakausap ko? And don't call me, per. Naalibadbaran ako sa iyo, kaya huwag mo akong matawag-tawag ng ganyan, masungit na ani ni Blue kay Allen. Napakamot na lang sa batok niya si Allen habang bumubulong. Ako naman ay nagpa siya ng tumayo at ayain na sa loob ang dragon na to bago pa muli siyang magbuga ng apoy at matusta si Allen. Mukhang mainit na naman ang ulo at alam ko kung bakit. Kulang ito sa masarap na pump kaya mabilis mag-init ang ulo sa taas dahil hindi makabuga ang nasa ibaba. Bigla kong na-imagine ang alaga niyang may bolitas. Parang gusto ko itong makita at laruin dahil matagal na iyong huling face-to-face namin. Ma-blowjob nga siya mamaya, I will tears-eye that one to him para hindi na uminit ang ulo niya. Kaya lang wala akong experience sa pagsupa, magagawa ko ba ng maayos? Masasatisfy ko ba si Blue na natigang ng ilang linggo? Kulang lang siya sa romansa alam ko dahil matagal na hindi siya naka-home run alam kong isa pa ito sa dahilan kung bakit mainitin ang ulo niya. Awat na, ayos na nga kayo kanina, awat ko. Pumagit na ako dahil nakita kong nakasimangot si Allen at hindi nagustuhan ang banat ni Blue. Alis na ako, Alessandria. Pasyal na lang ulit ako bukas dito kapag malamig na ang ulo ng asawa mo, paalam ni Allen habang hawak ang bibig na sinuntok ni Blue. Kahit huwag na, aalis naman na kami mamaya. Blue! Umayos ka na nga, saway ko kaagad kay Blue kainis kasi. Halika na nga, tatanggalin ko iyang init ng ulo mo, masuyo kong sabi sa kanya para kumalma na siya. Talaga? Paano? Supain kita, bulong ko na natatawa. Natigil sa paghakbang si Blue habang nanlalaki ang mga mata. Mas lalong lumakas ang tawa ko, lalo na nang tumakbo siya palapit sa akin, habang malawak ang ngiti. Totoo ba ang narinig ko, babe? Halos bulol niyang sabi. Char lang, sabi ko bigla habang nakangisi. Ano ba naman yan? Pinasabik mo lang ako. Na. Kaya huwag ka nang mainis dyan, nakatawang ani ni Alessandria.
Gigil na mas lumapit naman ako sa kanya habang sige ako sa paglunok ng aking laway. Ate, ito na ba ang premyo ko sa ilang araw niyang pagpapahirap sa akin? Walang hiya. Ilang beses niya akong isusubo. Saan ko ipuputok? Sa loob ba ng lalamunan niya? Sa mukha para maging facial o sa kanyang dibdib na gustong-gusto ko na himasin? Kahit alin doon ayos na ayos sa akin. Basta ba sisiguraduhin niya na masasarapan ako sa pagsubo niya? Pero ang problema, hindi ko alam kung paano mag-perform ng blowjob. Alam mo namang sayo ko lahat ibinigay ang first ko, ani ni Alessandria na nakatawa pa rin. Nalaglag naman ang mga balikat ko sa aking narinig. Nga naman, wala siyang experience paano niya magagawa ng maayo ang pagsupa sa akin. Hay paasa talaga siya. Mag-o-offer ng blowjob wala naman palang alam. Parang pinagtitripan lang ako ni Alessandria. Gusto lang niya akong mapakalma para hindi ko napatulan ang buwisit na kababata niya. Okay, never mind, I won't push you to do it total ikaw naman ang nag-offer na gawin yon sa akin, walang gana kong sabi. Lumayo ako sa kanya habang hinahagod ang aking buhok. Nakakabanas lang, pinasabik lang talaga ako ng babaeng ito. Gigil na gigil pa naman ako dahil nag-init ang ulo ko sa taas at baba. Ngayon, need ko silang mapakalma na dalawa dahil alam kong hindi magiging okay ang pakiramdam ko kapag pareho itong mainit. Blue, pasensya ka na, gusto kong gawin pero wala akong experience para panindigan ang sinasabi ko. Baka hindi ka masarapan ay mabitin ka pa, tura ni Alessandria na biglang sumeryoso at natigil sa pagtawa. Nakita niya yata kung paano ako manlumo sa kanyang sinabi. Kahit sino naman ganito ang mararamdaman. Pinasabi ka lang pero sa huli binawi. Naroon na ang tuwa ko, kasabikan pero sa huli, babawiin niya. Napaka-unfair naman. Dapat kapag nagsabi ka, panindigan mo. Hindi yung char lang pala, joke lang, hay naku. Pinatigas lang niya ang batuta ko, buti sana kung pakakalmahin din niya ito. Ayos lang, next time, huwag kang mag-o-offer kung hindi mo pala kaya. I said while sighing. Huminga ako ng malalim at ilang beses na nagbuga ng hangin. Pinapakalma ko ang aking sarili dahil talagang nag-init ko. Pinagpapawisan niya ako kahit malamig naman ang simoy ng hangin dito sa lilim ng puno kung saan kami nag-uusap. Ang tita Marlene niya ay hindi ko alam ang kanyang ginagawa. Pagkatapos kasi ng mainit na sagutan at sumbatan namin ni Alessandria, umalis din ito pagkatapos makapagpaalam sa akin ni Erwin. May bibilhin kasi si Erwin sa bayan, isiningit na niya ito habang hindi pa ako nakakapagpasya kung anong oras kami aalis ng Davao ni Alessandria. Pinasama ko nga sa kanya ang grupo ni Rudy para hindi sila mabore dito habang inaayos ko ang gusot sa pagitan namin ni Alessandria. Sinabihan ko sila na sumama muna sila kay Erwin at mamili ng mga pasalubong na iuwi namin ng La Union. Pwede ko namang isagawa kung gusto mo talaga, Blue. May mga nabasa naman akong tips kung paano ito gawin ng maayos kaya alam kong kaya kitang isatisfy, bigla ay bawi ni Alessandria. Nakokonsensya yata ito dahil kita naman sa mukha ko ang sobrang disappointment. I know I can do it, tutal gusto ko rin naman talagang subukan yon para hindi lang ako ang nasasarapan sa bawat pagtatalik natin, wika ni Alessandria na tila inaalo ang aking loob para hindi na ako mainis or mabadtrip sa kanya. I want to pleasure you too so if you want, we can nearly it tonight. Huwag na muna tayong umuwi ngayon, bukas na lang. Nabuhayan ang aking loob sa aking narinig. Ibig sabihin, matitikman ko na rin ang matagal ko nang gustong mangyari. Dati kasi ilang beses kong ini-imagine si Alessandria na nakaluhod sa aking harapan habang subo ako. Hanggang pag-i-imagine lang naman ako dahil ayaw ko naman siyang utusan na gawin sa akin ito. Gusto ko siyang magkusa, gusto ko na sa kanya mismo manggaling ang ideya na ito. Elba kasi iyong feeling kapag sa taong mahal mo galing ang pagkukusa na pasayahin kanya sa ibabaw ng kama. Yung willing talaga siya na bigyan ka ng kasiyahan na hindi mo na need siyang pilitin. Kaya naman sobra akong natuwa kanina, pero bigla ring nalungkot at nadismaya nang sabihin niyang baka hindi niya magawa ng maayos. Pero ngayong sinabi niyang may knowledge naman siya about dito, na nagbabasa siya ng mga kolumn kung paano ako masatisfy, nabuhayan ako ng loob dahil willing talaga siya na isubo ako. Sige, bebe. Aasahan ko yan. Blue. Mamayang gabi na lang natin gawin. Pasyal na muna tayo sa bukid para naman makita mo kung ano-anong gulay at prutas ang mga tanim ng tita Marlene ko. Pasyal na tayo ngayon para marami tayong mapuntahan.
Libot mo ako rito pero iwasan natin na magawi kung saan makikita ko ang buwisit mo kababata, inis ko pa ring sabi. Kapag sumasagi talaga sa isipan ko ang lalaking yon ay nag-init talaga ang ulo ko sa galit. Hep! Tama na, huwag mo na siyang isipin para hindi ka na mainis dyan, alo naman ni Alessandria na yumakap sa baywang ko habang iginigya ako papunta sa bukid sa likod ng bahay ng tita Marlene niya. Ikaw kasi, bakit kailangan mo pang makitulog sa kanila? Nahawakan ka patuloy. Ano ka ba naman, Blue? Huwag mong pagselosan sabi si Allen dahil walang mali siya sa akin ang pangingiliti niya. Kahit na, malay ko ba, baka aksidenteng nahawakan ang gilid ng favorite daddy ko. Di nabawasan na yan. Ito ang kinakainit ng ulo ko na isa pa Siyempre, hindi rin maiwasan na mahawakan siya roon, lalo na kung malikot siya habang kinikiliti siya ng Allen Mal na yon. Ano ka ba naman? Leang utak mo minsan napaka-judgmental. Hindi iyan magagawa sa akin ni Allen dahil nirerespeto niya ako. Para naman akong napahiya sa sinabi ni Alessandria. Naalala ko ang mga past na nagawa ko sa kanya noon. Hindi ko siya nirespeto bilang babae. Hindi ko nirespeto ang gusto niya, ang mga desisyon niya. Pinilit ko siya sa gusto kong mangyari, pinilit ko siyang maging kabit ako. Pakiramdam ko tuloy na ungusan ako ng Allen Mal na yon. 1 point for Allen Mal, 0 point for Blue. Kainis. Ang sama-sama ko talaga noon, ang dami ko ng minus sa langit. Nagawa ko lang naman yon dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Alessandria. Nakasimangot ako habang nakaupo sa isang bangko habang nagkakape. Kaharap ko si Alessandria at ang tita Marlene niya habang nag-aalmusal. Kandahaba ang nguso ko dahil hindi natupad ang sinabi niyang tsutsupain niya ako. Naskam ako dahil akala ko talaga gagawin niya sa akin yon. Subalit hindi naman ito tinupad ni Alessandria dahil tinulugan niya lang ako kagabi. Isa pa, manipis na plywood lang ang pagitan ng kwarto niya at kwarto ng kanyang tita Marlene niya kaya hindi pwedeng may gawin kaming kababalaghan. Sinabi ko na kasing umuwi na kami ng La Union kahapon ngunit hindi siya pumayag at sinabi niyang bukas na lang. Heto nga at bad trip ako na nagising. Umasa talaga ako na gagawin niya yon sa akin pero scammer talaga itong si Alessandria dahil pinaasa lang ako. Blue, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Tanong ni Alessandria sa akin nang iwan na kami ng tita niya para tumungo na sa bukid. Anya, mamimitas ito ng mga gulay na iuwi namin ng La Union mamaya. Napag-usapan kasi namin ni Erwin kanina na bandang hapon na kami umuwi dahil may asikasuhin pa raw ito rito. Opportunity na rin yon habang narito pa kami para hindi na siya bumalik sa ibang araw. Walang gana kong sabi sabay bitiw ng tasa ng kape sa lamesa. Sino naman ang gaganahan kung hindi na naman niya tinupad ang gusto niya? Alam ko na kung bakit wala kang gana. Tinulugan kita kagabi. Mabuti naman at alam niya. Naiintindihan ko naman kung tinulugan niya ako, ganito naman talaga ang mga buntis antukin. Pero sana naman huwag siyang mangako na sa tingin niya hindi niya ito matutupad. Asang-asa ako Halika na nga sa kwarto, aalisin ko bad mood tutuparin ko na ang pangako ko sa'yo. Hindi ako gumalaw sa aking inuupuan ayoko na umasa. Lindyanin na naman niya ako lad sure. Blue halika na habang wala pa si tita Marlene, lumapit na si Alessandria sa akin at hinila ako sa aking braso. Paano kung dumating na? Di nahuli tayo. Hindi yan. Halika na bilis. Napilitan akong tumayo at palihim na ngumisi na lang dahil kita ko sa mukha ni Alessandria na nais talaga niyang tuparin ang kanyang pangako. Nagkunwari lang talaga ako na asar pa rin but deep inside of me na-excite na ako ng sobra. Pumasok kami ng kwarto niya at nilock ang pinto. Lumuhod na si Alessandria sa ibaba ng kama at nag-ready na sa kanyang gagawin. Ibaba ko na sana ang shorts ko nang makarinig kami ng pagbukas ng pintuan dahilan para parehong kaming matigilan at magkatinginan sa isa't isa. Alessandria, Blue, narito na ako, wika ni tita Marlene. Pak! Ayaw talaga ako pagbigyan ng langit. Hayun na nga, nakauwi kami ng La Union na hindi natutupad ni Alessandria ang pangako niya. Kaya naman heto ako bad mood pa rin hanggang ngayon dahil hindi lang dalawa kong ulo ang masakit, pati ang puson ko ay sumasakit na rin. I need some release but can't do it with Alessandria. Pagod siya sa biyahe at need niyang mag-rest dahil sa mga baby na nasa kanyang tummy. Kung bakit naman kasi pati si tita Marlene ay wrong timing kung umuwi kanina. Hayun na Isusubo na ako ni Alessandria pero naudlot dahil sa biglaan niyang pagdating.
Ang bilis naman niya mamitas ng gulay, ano iyon nag-ala flash siya. Hindi man lang ako pinasubo saglit kay Alessandria. Talagang timing na timing ang pagdating niya. Blue, magpapahinga na muna ako sa kwarto namin ni Azrael, ani ni Alessandria, habang magkasunod kami na naglalakad sa hagdanan. Nauuna siya habang ako ay nahuhuli. Bitbit ko ang bagpak niya at isang maleta habang nanghahaba ang muso ko sa inis. Paabutin ko talaga sa sahig ang haba ng muso ko dahil sa sobrang bad trip ko kanina. Sana nasa heaven na ang pakiramdam ko hanggang ngayon. Hindi yung nadagdagan ang sakit na nararamdaman ko dahil naudlot ulit ito. Puntahan na lang kita sa kwarto mo mamaya para hindi makahalata si Manang, dagdag pa niya na hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin. Susunod kasi si Manang sa kanya sa kwarto nila ni Daddy dahil ayusin nito ang mga laman ng bagahe ni Alessandria. Magtataka ang matanda kapag wala itong inabutan sa kwarto nila ng daddy ko kaya dapat manatili siya roon alright. Tamad na sad ko. Gusto ko na nga rin humilata sa kama ko at itulog na lang ang lahat ng inis na nararamdaman ko. Bakit ba ang damot ng tadhana sa akin ngayon? Pinahirapan ko ba masyado si Alessandria kaya ito ngayon ang ganti sa akin ng langit? Nakarma ako, alam ko, next time magpapakabait na talaga ako. Aaminin ko na talaga kay Daddy ang kasalanan na nagawa ko sa kanya oras na maging maayos na siya. Sana nasa mabuti na siyang kalagayan at sana pwede na namin siyang dalawin ni Alessandria bukas. Matulog ka na rin muna para makapagpahinga rin ang babies natin, ani ko na walang kasigla-sigla talaga ang boses. Ayaw ko man na maging ganito pero nanghihina talaga ako dahil hindi ko mailabas ang libog dito sa puson ko. Nabelbel tikisit kon, apo. Dapat mailabas ko na to, gagamitin ko na lang muna si Maria para kahit papaano ay umayos ang mood ko. Siya lang ang huling alas ko para makaraos. Hay buti pa siya hindi pangit ka bonding. Kahit hindi masarap magsarili, titiisin ko na lang para makaraos kahit papaano. Sige ba, puntahan na lang kita mamaya. Okay, babe, ani ko na nanlulumo. May hinihintay ako na sasabihin niya sa akin, ngunit hindi ko ito narinig. Hanggang sa tumapat kami sa kwarto nila ni Daddy, ay hindi ko narinig ang magpapagaan ng pakiramdam ko. Asang-asa talaga ako pero ano pa nga bang magagawa ko kundi gamitin na lang si Maria. Alam kong pagod siya at ayaw ko namang ipilit sa kanya ang gusto ko dahil baka makaapektuhan ang kanyang dinadala. Ayaw kong mas lalong siyang ma-stress dahil alam kong grabe na yung stress na nabigay ko sa kanya ng nakaraan. Kaya ko pa naman magtiis kay Maria. Saka na ako babanat sa kanya mamaya or bukas kapag alam kong pwede ko na siyang ayain makipagtalik sa akin. Tutuparin ko talaga ang pangako ko sa aking sarili na ihilang ang kanyang pahinga. Kaya humanda si Alessandria, hindi man niya matupad ang pangako niyang tsupa, sisiguraduhin ko naman na ibabad ko ang aking sanata sa loob ng kanyang kuweba. Hindi sapat ang 24 hours na rera. Gusto ko araw-araw para masulit ko yung mga araw na wala siya sa aking tabi. Huwag ka nang mabadtrip dyan, wala nang istorbo sa atin, kaya humanda ka na mamaya, tudyo niya habang hinuhuli ang aking paningin. Sana nga dahil mapipilitan akong gamitan siya ng ninja move kapag hindi pa natuloy ang aking inaasam. Tagal na ng huling lovemaking namin, baka natadiko ko na itong ilalabas ko kapag hindi pa ako naka-home run mamaya. Sana naman tuparin mo na yung pangako mo, babe. Tigang na ako zero, ani ko na hindi ko napigilan na ibulalas ang nasa loob ko. Mamaya, Blue. Wait ka lang sa kwarto mo at pupuntahan kita, turan naman niya na may multo ng tawa sa kanyang mga labi. Napabuga naman ako ng hangin, parang hindi ako sure sa sinabi niya. Malamang knockout siya sa kama mamaya pag alis ko dahil kita ko sa mga mata niya ang matinding antok at pagod. Nais lang pagandahin ni Alessandria ang mood ko kaya sinasabihan niya ako ng mabulaklak na salita. Sige, maiwan na muna kita. Narito na kami sa loob ng kwarto nila ni Daddy, nilapag ko ang dalawang dala kong bagahe sa gilid ng kama nila at nagpa siya ng umalis pagkatapos. Huwag ka sanang magtampo sa akin, Blue. Mamaya na yung inuungot mo sa akin, okay? Pahabol na sabi niya. Napansin pa rin marahil niya na bad trip pa rin ako. But at least medyo nabawasan na ang pagtatampo ko sa kanya. Akala ko talaga di niya mahahalata na may hinihintay akong marinig sa kanya. Yee, baby. Nagtungo na ako sa kwarto ko at nagpa siyang mag-shower muna. Gusto kong ma-refresh ang katawan ko bago ako humilata sa kama at matulog muna. Hindi ko na muna gagamitin si Maria. Reserve na muna ulit siya. Hihintayin ko na lang talaga si Alessandria na pumunta rito sa kwarto ko.
Magtitiyaga ako na hintayin siya at tuparin ang sinabi niya dahil naniniwala ako sa kasabihan na kapag may tiyaga, may nilagang baka na masarap pero gaya ng inaasahan ko nga na naman ako sa paghihintay. Umabot na ng 1 oras ang pag-aabang ko sa kanya rito sa kwarto, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa siya pumapasok dito sa kwarto ko. Malamang nakatulog na iyon at baka nakarating na ng Amerika dahil sa sarap ng kanyang tulog. Kakainis talaga. Inaasahan ko na ito gaya ng iniisip ko kanina. Umasa lang na naman ako dahil akala ko matutupad na niya ito. May marirape ang kuweba nito nang wala sa oras. Ipaghihiganti ko ang aking titing Aizli Bolitas. Lintek lang talaga ang matigang. Ihilang ang pahinga ni Alessandria. Sana pala talaga ginamit ko na si Marial bago ko pa isipin na pasukin si Alessandria sa kwarto nila daddy at rapin siya kahit tulog, itinulog ko na lang ang inis ko kay Alessandria. Baka pagising ko ay makalma na ang aking damdamin. Baka makalimutan ko agad na hindi na pala ako nagtatampo sa kanya. Nakatulog nga ako gaya ng inaasahan ko. Ang tagal din siguro ng itinulog ko bago ako naalimpungatan dahil sa isang pangahas na kamay na naglalaro sa aking dragon. Itutuloy ko sana ang pagtulog ko dahil baka nananaginip lang ako. Baka nadala ko sa panaginip ang iniisip kong gawin kay Alessandria kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Ngunit hindi pala isang panaginip ang aking nadarama dahil damang-dama ko talaga ang palad ni Alessandria na naglalaro sa aking sandata. Nagpa siya akong magmulat ng aking paningin. Nakita ko kaagad si Alessandria na nakaupo siya sa pagitan ng mga hita ko at hawak ng kanyang isang kamay ang alaga ko habang ang isa niyang palad ay nakapahinga sa hita ko. Hindi nga ako nananaginip. Mukhang tutuparin nga ni Alessandria ang pangako niya. Good noon, Blue. Mabuti naman at gising ka na, ani ni Alessandria na itinigil saglit ang kanyang ginagawa. Akala ko hindi ka na magigising sa ginagawa ko, saad niya habang kagat ang ibaba niyang labi. Ipinagpatuloy na niya ang paghagod sa aking kayamanan at hindi ko naman mapigilan ang malibugan. Ang tagal mo kasi, babe. Saka naisip ko na baka pinaglalaruan mo lang ang damdamin ko kaya naisip ko na itulog na lang ang pagtatampo ko sa iyo. Sagot ko habang nakatingin sa kamay niyang tila eksperto sa kanyang ginagawa. Damn it! Nanonood yata ng porn si Alessandria kaya alam niya ang tamang paggalaw ng kanyang palad. Napakagatlabi ako, ang sarap ng palad niya humagod. Mas lalo akong tinitigasan. Tutuparin ko naman talaga, Blue. Marami lang talagang asungot kaya hindi matuloy-tuloy, ikno naman. Kaya naman pilit ko siyang iniintindi. Umwal ko nang ituloy na ni Alessandria ang kanyang ginagawa. Patuloy siya sa paghagod ng akin at hindi ko mapigil na mas dumoble pa sa size ang aking dragon. Sobrang laki na nito at tila bato sa tigas. Kawawang Alessandria, may bindi makakalakad ng hindi maayos bukas. Patuloy lang sa pag-isal ng alaga ko si Alessandria. Habang ginagawa niya yon ay nakatitig siya sa akin ng mapangakit. Nagpaakit naman ako dahil nag-beautiful eyes naman ako sa kanya. Natawa lang siya sa ginawa ko at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Nakaabang na ako sa susunod na gagawin ni Alessandria. Alam kong isusubo na niya ako dahil itinali niya ang kanyang buhok. Pak! Babe ang sarap naman yan. Ungol ko nang mangyari ang aking iniisip. Sinubo na ni Alessandria ang dragon ko. Hindi ko alam kung paano ang gagawin kong next move ko nang isubo ko ang ulo ng alaga ni Blue. Hindi ko to sinubo ng buo dahil sumasagi sa loob ng bibig ko ang bolitas ng alaga niya. Bakit kasi need pa niyang magpalagay ng ganito? Sa sukat ng kanyang alaga na hindi ordinaryong size, hindi na niya need ang bolitas para dalhin ako sa rurok ng kaluwalhatian. Alam kong may piercing siya rito noon pa man. Labis ko tong ipinagtataka sa kanya noong una kung bakit pa niya kailangang magpalagay ng ganoon. Hindi ba siya nasaktan? Matusok na nga lang at mahiwa ng matulis na bagay ay masakit na, dito pa kaya sa kanyang alaga. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi ako makalakad ng maayos noong na-virgin niya ako. Wasak na wasak ako that time na halos isumpa ko ang sarili ko dahil bakit ako bumigay sa mga pang-aakit niya. Sa bagay, mahirap tumanggi kay Blue. Haplos pa nga lang niya nadadarang na ako, what more kapag hinalikan na niya ako sa aking labi habang walang humpay na binabayo niya ako. After ng sakit na naranasan ko sa dragon niyang may bolitas, sobra na akong nasarapan sa mga sunod-sunod na pagtatalik namin. Yung bawat aya niya sa akin ay hindi ako makakatanggi.
Paano, nagbibigay ng dagdag na sarap sa akin ang bulitas niya kapag nagtatalik kami. Kumikiskis ito sa wall ng aking perlas ng silangan na nagbibigay ng kakaibang kiliti sa loob ko. Alam kong isa pa ito sa rason kung bakit nababaliw ako kada pasok at bayo ni Blue sa akin. Kaya kahit anong iwas ko sa tukso, hindi ko magawang umiwas dahil gusto ko rin naman. Iniluwa ko ang alaga ni Blue nang hindi ko kayanin na isubo ito ng matagal. Hindi pa ako sanay dahil bago lang sa akin ang ganito. Natukso akong haplusin ang ulo ng sanadata niya na nabasa sa aking laway. Maging ang bulitas niyang kumikinang dahil sa aking laway ay hindi ko pinaligtas na haplusin. Napapikit ako nang ma-imagine ko ito sa loob ng aking perlas na silangan, parang dama ko pa kung paano ito humagod sa loon ko. Nagmulat ako ng aking mga mata nang marinig kong tumikhim si Blue. Kaagad na dumapo ang mga mata ko sa kanya nang mapansin kong malapit lang sa aking pandinig ang kanyang boses. Blue, anas ko na natataranta. Nakaupo na pala siya at halos konting distansya lang ang pagitan namin. Are you imagining again, baby? Hawak mo na nga, nag-i-imagine ka pa riyan, tudyo niya habang nakatingin sa kamay kong hawak ang kanyang sandata. Hindi ako sumagot sa sinabi niya. Nahihiya ako kaya ang ginawa ko ay ipinagpatuloy ko na ang gusto kong gawin sa alaga niya. Hinaplos ko ang ulo ng kanya alaga, mula sa tuktok nito hanggang sa hiwa nito na maliit na animo ihiniwa ng blade. Habang ginagawa ko ito ay tumingin ako sa kanya nakagat ang ibaba kong labi. Nakita ko naman na nakatingin din siya sa aking habang mapungay ang kanyang mga mata at awang ang kanyang mga labi. Natuwa ako sa aking nakita, mukhang namamangha siya sa aking mga galaw. Sana nga dahil ayaw kong mapahiya sa kanya, lalo na at ako ang nag-offer na isubo siya. Inalis ko ang tingin ko sa kanya bago pa ako matulala. Ang gwapo talaga ni Blue kahit ano ang reaksyon ng kanyang mukha. Now ay isa no givey girls go crazy over him. Pinagmasdan ko ang bulitas na nakatanim sa kanyang alaga. May naririnig na akong ganitong kwento sa mga kaklase ko noong college. It added more pleasures when making love raw. Well, it's true because can prove it to anyone. Siguro pinalagay niya ito noong kainitan niya sa pagiging babaero. Mababaliw nga naman sa kanya ang mga babae at sila pa ang maghahabol kay Blue. Napasimangot ako sa aking naisip. Saglit lang iyon dahil nag-concentrate na ako sa aking ginagawa. Pinilit kong isubo muli ang sandata ni Blue kahit humahagod sa aking dila ang bulitas niyang lasang metal. Gusto ko talagang masarapan siya, kaya kahit wala akong karanasan, nagtiwala ako sa mga nabasa at napanood ko sa internet. Oh, ungol ni Blue habang nakapikit. Mahigpit siyang nakahawak sa kobre kama habang nakatingala sa kisam. Mukhang effective naman ang mga moves ko. Mukhang magiging successful ang unang blowjob performance ko sa kanya. Sana nga. Pinaglaruan ko ng dila ko ang sandata ni Blue nang iluwa ko muli ito. Dinilaan ko ito na tila sa isang ice cream na masarap. Hindi naman masagwa ang lasa ng precom na nilalabas ng sandata ni Blue. Lasang ako that time na halos isumpa ko ang sarili ko dahil bakit ako bumigay sa mga pang-aakit niya. Sa bagay, mahirap tumanggi kay Blue. Haplos pa nga lang niya nadadarang na ako, what more kapag hinalikan na niya ako sa aking labi habang walang humpay na binabayo niya ako. After ng sakit na naranasan ko sa dragon niyang may bulitas, sobra na akong nasarapan sa mga sunod-sunod na pagtatalik namin. Yung bawat aya niya sa akin ay hindi ako makakatanggi. Paano, nagbibigay ng dagdag na sarap sa akin ang bulitas niya kapag nagtatalik kami. Kumikiskis ito sa wall ng aking perlas ng silangan na nagbibigay ng kakaibang kiliti sa loob ko. Alam kong isa pa ito sa rason kung bakit nababaliw ako kada pasok at bayo ni Blue sa akin. Kaya kahit anong iwas ko sa tukso, hindi ko magawang umiwas dahil gusto ko rin naman. Iniluwa ko ang alaga ni Blue nang hindi ko kayanin na isubo ito ng matagal. Hindi pa ako sanay dahil bago lang sa akin ang ganito. Hindi na tigang. Nasa aking utak pa rin ang tanong kung para saan ang pineapple juice na sinasabi ni Blue. Ano nang gusto nito kapag naulit muli ang pagsubo ko sa kanya? Pilit ko mang isipin ay hindi ko talaga gets kung ano nang gamit ng naturang juice. Tiningnan ko siya habang habol pa rin niya ang kanyang paghinga. Nakahiga siya sa kama habang nakatingala sa kisami. Hindi natirik ang kanyang mga mata at mukhang unti-unti na siyang nagiging kalmado dahil kita ko na ang mabagal na pagtaas-baba ng kanyang matitipunong dibdib. Pinagapang ko ang aking kamay sa sandata niyang tayong-tayo pa rin habang bahagya pang dinadaluyan ng katas.
Pinalibot ko ang palad ko rito at bahagyang hinagod. Nakakabilib naman ang sandata niya. Matibay pa rin ito at mukhang handa pang manuklaw kung gustuhin niya. Gusto mo pa bang laruin ako at isubo, babe? Go on, I am ready again, mapang-akit na sabi ni Blue habang nakatitig ang paningin niya sa aking ginagawa. Isa just chuckled a little and bit din my lips. Itinigil ko ang aking ginagawa at ipinuna sa kanyang tiyan ang katas na kumalat sa aking palad. Next time na lang ulit, Blue. Huwag kang abusado. Nagpa-practice pa lang ako kaya huwag kang excited, ani ko habang tumatawa pa rin ang mahina. Hinawakan ko lang naman ang sandata niya to see if matigas pa rin ito kahit katatapos lang nitong sumabak sa laban. Napatunayan ko nga na matigas pa at mukhang handa na namang masubo. No need for you to practice, babe. You're like an expert to me. Napatirik mo ang mga mata ko for the first time and I am so glad that you did it well, walang halong pambobola na sabi ni Blue. Nakaka-proud naman sa sarili ang sinabi ni Blue. Pakiramdam ko tuloy pwedeng-pwede na akong sumabak sa isang porn sites para sa isang hot steamy porn video. Pero syempre sa isip ko lang naman ito. Mababaliw si Blue kapag ginawa ko to, baka nga kapag na-voice out ko ito ay magwala pa siya. Pangingiliti na nga lang ni Allen sa akin ay halos gusto na niyang pumatay. Ang sumali pa kaya sa isang porn sites para sa pagbibilad ng aking katawan pa kaya next time, kapag sinipag ka muli mag-blowjob, tell me para naman makainom ako ng pineapple juice, dagdag pa niya nang hindi niya ako narinig na nagsalita. Nakangisi pa siya habang nakatingin sa akin. Kumunot naman ang aking noo. Malamang kalokohan na naman ang nailisip ng lalaking ito at mukhang may malaking silbi ang pineapple juice sa pagsubo ko sa kanya. Bago pa sumakit ang ulo ko sa pag-isip kung para saan ang juice, nagpa siya na akong humiga sa tabi ni Blue nang makita ko siyang bumangon na sa kama. Mukhang turn ko na para paligayahin niya. I am ready na akong makain ni Blue sa ibaba. It's Evie turn to pleasure you, baby. Be ready now, husky ang boses na tura ni Blue. Payapa na ang kanyang paghinga at mukhang na-optines na naman ang nasa isip ng loko. Gumapang siya papunta sa akin at mabilis na isa-isang tinanggal ang saplot sa aking katawan. Napabuga na lang ako ng mahina ng hangin nang makita kong kung saan-saan na naman tumilapon ang mga ito. Mahihirapan na naman akong maghanap ng mga piraso ng mga damit ko dahil sa lalaking ito. Pwede naman kasing itsa na lang sa ilalim ng kama, bakit kailangan talagang ihagis pa? Are you ready, babe? Tanong sa akin ni Blue habang nakapwesto na sa siya pagitan ng mga hita ko. Nakatingin siya sa aking perlas na silangan na bukang-buka habang nakapagitna siya rito. Nagreklamo ako nang ibuka niya ako ng ganito kaluwang. Gusto kong isarado ang mga hita ko dahil alam kong kitang-kita na ang mamula-mulang loob ng aking pagkababae, ngunit hindi ko magawa dahil ito ang gusto niya. Anya, mas maig na ganito ako kabukaka para makain niya hanggang loob. Ready na ako kanina pa. Ang dami mo pang satsat, kainin mo na ako, demanding naturan ko. Nanlaki ang mga mata niya sa aking sinabi. Hindi siya makapaniwala na masasabi ko ito ng harapan sa kanya na hindi nahihiya. Mahihiya pa ako. Magpapakipot pa ba ako kung noon ko pa gustong makain niya rito? Ilang linggo rin ang tiniis ko. Ilang linggo rin akong nag-imagine. And now na matutupad na ang mga pagpapantasya ko, magpi-playing hard to get pa ako. No! Papakain na ako kahit ako pa mismo ang humila ng kanyang mukha palapit sa aking hiyas, damn, babe. You're making me more excited. Lagot ka sa akin ngayon, na-excite na sabi ni Blue. Dumapa na siya sa ibabaw ng kama at walang sabi-sabing isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking pagkababae. Hindi natigang si Blue, nilabasan na siya kanina, kaya alam kong good mood na siya. Sana tuluyan na niyang makalimutan ang tungkol sa ginawa ni Allen na pangingiliti sa akin. Ang hirap pa naman niyang pakalmahin at talagang gusto niyang saktan ang aking kababata. Mahina kong ungol nang lumapat ang mainit niyang labi sa labi ng aking hiyas. Face to face na sila ng favorite pinya niya. At hindi lang iyon lips to lips pa dahil hinahalikan na niya ako roon. Hinalikan pa muna ni Blue ang hiyas ko bago niya ito dinilaan na labis na nagpawala ng aking huwisyo. Napakiwal-kiwal pa ang katawan ko sa labis na kiliti at parang gusto ko nang umpisahan na mabaliw sa ginagawa niya sa akin. Walang hiya. Warm up pa lang ito pero parang gusto ko nang labasan agad. Nakakapanginig ng laman at parang tingin ko nga nabasa na ako sa aking ibaba. Oh,
Daing ko nang dilaan niya ang aking hiwa. Nilamukos ko ang bedsheet dahil hindi ko alam kung saan ako aamot ng lakas. Bumaon ang dila niya sa aking butas nang magsawa na siya kakadila ng hiwa ko, at pagkatapos ay walang babalang nilaro niya ang aking lagusan gamit ito, halos magdugo ang aking mga labi sa gigil ko sa pagkagat sa labi ko. Pinipigilan ko na sumigaw ng malakas dahil iniisip ko na baka may makarinig sa akin. Nakakahiya naman kung marinig ako ni Manang at isipin pa niya na may ginagawa kaming kababalaghan ni Blue. Kahit nalaman kong may alam na si Azrael tungkol sa pakikiapid ko sa kanyang anak. Hindi naman tamang maging sa mga kasambahay ay maging open kami ng tungkol sa relasyon namin ni Blue. Nakakahiya sa totoo lang ang ginawa ko, lalo na at nakatira kami sa iisang bahay, at malubha pa ang kalagayan ni Azrael sa ospital. Dibel, I will sincerely ask for forgiveness to him one of this day. Parang hindi ko pa kayang humarap sa kanya knowing that he already knew the relationship to his son. Nakakahiya ito at nakakasuka alam ko, kaya naman mag-ipon ako ng lakas ng loob before facing him. Hihingi ako ng tawad dahil na in love ako sa kanyang anak. Hindi ko to sinadya. Walang dapat sisihin dahil nagpaakit naman talaga ako kay Blue. Sarili ko lang ang dapat kong sisihin kahit nagkulang ng konti si Azrael sa akin. Sige pa Blue parang baliw na ungol ko habang nakatitig sa kisam. Sinabunutan ko si Blue sa kanyang buhok at halos ipagduldulan siya sa aking pagkababae, huwag lang humiwalay ang kanyang labi at dila na nagpapala sa akin. Ang sarap! Ito iyong heaven na kahit hindi ka umakyat ng langit ay parang damang-dama mo na naroon ka na. Ang sarap naman, Blue sige pa. Kainin mo na ako riyan Sa narinig ni Blue sa akin ay mas pinagbuti pa niya ang pagpapala sa aking hiyas. Mas lalo siyang nanggigil at hindi ko alam kung kakayanin ko ang naging next move niya, ouch, daing ko nang bumaon ang sandata niya sa aking lagusan. Hindi ko alam na pagkatapos ng kanyang labi at dila ay ito ang next na gagamitin niya na para paligayahin ako. Dahil nabigla ako, nagulat ako at alalang yakap naman niya ako habang hinahalikan ako sa aking labi, sorry, babe. Nabigla yata kita, forgot na matagal ka palang hindi napasukan at natural na sumikip ito. Anya habang patuloy sa paghalik sa akin para ako'y balikan ng init. Okay lang, Blue, wika ko na nakangiwi. Nabigla talaga ako dahil akala ko ang ibabaw na parte naman ng katawan ko ang paligayahin niya. Yon pala, shoot na niya agad sa akin ang kargada niya. Hindi man lang nagbigay ng abiso sa sobrang excited siguro. Sorry, baby. Next time dahan-dahan na ako, nanggigil lang talaga ako at na-excite. Alam mo na, matagal tayong hindi nagsama. Alam ko naman yon. Saka mamaya, mawawala na rin naman na ang sakit. Yes, baby. Laakyat kita sa langit. Asahan ko yan. Baby. Umpisahan ko na. At tinupad nga ni Blue ang sinabi niya. Dinala niya ako sa langit, hindi lang isang beses, maraming beses na halos manghina na ako sa sobrang pagod. I love you so much, babe. Sleep tight, gisingin kita later. I love you too. Parang awa mo na, Blue, bukas ka na ulit bumawi. Pakiusap, masakit na. Natawa lang si Blue at niyakap ako ng mahigpit. Maaga kaming tumungo ni Alessandria sa ospital para dalawin si Daddy ngayong araw. Sabi ni Justin, pwede na raw dalawin si Daddy dahil maayos na ang pakiramdam nito. Isa pa, sulitin na raw namin ang pagdalaw araw-araw dahil oras na isagawa ang treatment niya na susubukan sa kanya para mapahaba pa ang buhay niya ng ilang taon. Baka matagalan muli na pwede namin siyang dalawin dahil sa maselan nitong kondisyon. Blue, sigurado ka ba na ayos lang na makita ako ng daddy mo? Hindi kaya siya magwala at saktan ako? Nag-alala ng tanong ni Alessandria habang on the way na kami patungong ospital. Ano ba kasing napag-usapan niyo ng nakaraan at sabi mo alam na niya ang tungkol sa atin? Tanong muli niya na hindi mapakali. Hindi nga rin maliwanag sa akin ang huling pag-uusap namin basta ang alam ko, hindi naman siya nagalit at parang masaya siya para sa aming dalawa ni Alessandria. Ewan kung natutuwa ba siya dahil may iwan siyang katuwang ko sa buhay kapag namatay siya. O natutuwa siya dahil alam niyang aalagaan ko ang asawa niya kapag any moment ay kinuha na siya ng nasa itaas. Nalungkot ako sa isiping ito. Yung guilt na nararamdaman ko dahil sa pangongonsensya ng utak ko ay bumalik. Matagal na sigurong alam ni Daddy na malubha na ang kanyang karamdaman pero never niyang ipinakita sa akin na mahina siya,
na malakas siya at parang wala siyang iniintindi na malalang sakit. Naiinis tuloy ako sa aking sarili na imbes na masaya siya sa piling ni Alessandria. Kabaliktaran naman ito dahil ako ang nagpapasasa sa kandungan ng kanyang mahal na asawa. No, bebe. Hindi ganoon si Daddy. Hindi kanya magagawang saktan dahil never nanakit ng babae ang daddy ko. Alam ko ito dahil saksi ako sa wagas na pagmamahalan nila ng mommy ko. Kung ang tanong naman niya kung ayos lang ba kay Daddy na nalaman niya ang tungkol sa relasyon namin. I am not sure about this. Sabi ko nga hindi malinaw ang naging pag-uusap namin ni Daddy. Bigla itong naputol ng umatake ang sakit ng kanyang tiyan. I told you, hindi naging clear ang pag-uusap namin. Malalaman natin mamaya ang tungkol dyan, tatanungin natin si Daddy kung matagal na ba niyang alam ang tungkol sa relasyon nating dalawa. I will ask him to o kung ano ang saloobin niya tungkol dito at plano kung paano ang setup nating tatlo. Kasal silang dalawa. Nakakahiya sa mga tao kung makita nilang kami ang laging magkasama. Tapos magkakaanak pa kaming dalawa ni Alessandria na hindi ko alam kung paano i-explain sa mga taong nakakakilala sa amin. Nakita kong bumuntong hininga si Alessandria. She is still guilty, nakikita ko sa reaksyon ng mukha niya na medyo nag-aalangan siya. Well, same as me. Nag-aalalangan din ako, what if, mali ako ng akala na ayos lang kay Daddy about sa natuklasan niya. Paano kung namumuhi pala siya sa akin at nag-iisip na siya ng paraan para alisin ako sa buhay nila ng kanyang asawa? Nag-aalangan akong makipagkita sa kanya, Blue. What if galit pala siya sa atin? Ano nang sasabihin ko kapag kinumpronta niya ako, muli ay hirit ni Alessandria. Ngumiti naman ako sa kanya at ginagap ang isa niyang palad. Pinisil ko ito saka ito dinala sa aking bibig at hinalikan. I saw her close her eyes and bit her lips. Talagang nag-aalala siya sa magaganap na komprontasyon mamaya. Harapin natin ang dapat harapin, Alessandria. Hindi natin kailangan iwasan na lang ito. Hindi magiging maayos ang lahat kung hindi natin kakausapin si Daddy. Hindi natin malalaman ang saloobin niya kung panay tayong umiiwas. Tama ka, Blue, anya sabay sulyap sa akin. Sana, maging maayos ang magiging pag-uusap nating tatlo. Sana hindi umabot sa puntong kailangan ng isa na magsakripisyo para sa ikatatahimik ng lahat. Mariin akong umiling sa sinabi ni Alessandria, pagkatapos ay muli kong itinuon ang paningin ko sa kalsada. Malapit na kami sa ospital ni na Justin. Konting oras na lang ang nalalabi at malalaman ko na ang hatol ni Daddy sa relasyon naming dalawa ni Alessandria. Think positive, babe. Walang problema na hindi nasosolusyonan. Alam ko, Blue. Ang sa atin kasi masyadong komplikado. 3 tao ang involved at tingin ko hindi ito ang tamang oras para pag-usapan natin ito. Your father is sick, sa tingin mo hindi maapektuhan ang nararamdaman niya para sa pag-uusap na ito. Pwede naman natin siyang kausapin sa ibang araw, babe. If hindi ka komportable na pag-usapan ang relasyon nating dalawa sa harapan niya ngayon. Sa ibang araw na lang o kaya ay kung nakalabas na lang siya ng ospital. I know this is not good timing. Ayaw ko rin namang pag-usapan ito na hindi pa maayos ang lagay ni Daddy. Pero kung sa kanya mismo nanggaling ang unang salita, di pag-usapan na namin para pare-pareho kaming matahimik. Huwag na muna ngayon, Blue. Hindi na muna ako magpapakita sa Daddy mo. Hihintayin na lang kita sa labas ng kwarto niya. Mariin akong umiling sa sinabi ni Alessandria. Tinanaw ko ang ospital na malapit na sa aking paningin. Any moment maghaharap na kaming tatlo at kinakabahan ako ng matindi. Sana naman maging maayos ang pag-uusap na to, San, no, babe. He wants to see you. Kung bubuksan man niya ang topic na to ngayon, be ready. Mas mabuti para matapos na ang issue na to. Sage you. Mabagal kaming naglakad patungo sa kwartong inookupa ni Daddy. Hindi ko nakita si Justin sa paligid pero alam ko na narito siya at malamang nagra-rounds lang sa mga pasyente niya. Hawak ko ang kamay ni Alessandria. Habang papalapit kami ng papalapit sa kwarto ng Daddy ko, ay pahigpit naman ng pahigpit ang kapit niya sa kamay ko. Relax, everything will be alright, sabi ko kay Alessandria na nakangiti. Pinilit kong pinakita sa kanya na relax lang ako at hindi kinakabahan sa mangyayaring pagkikita naming tatlo. Malapit na kami sa kwarto ni Daddy at pati ako ay malakas nang kumakabog ang dibdib ko. Pinipilit ko, Blue. Pero kinakabahan talaga ako pakiramdam ko gulo itong pag-uusap na to. No, bebe. Don't think like that, okay?
Hindi ko maiwasan lalo na at ang laki ng kasalanan natin sa ama mo, malungkot na saad ni Alessandria. Sobrang laki naman talaga dahil binuntis ko pa siya, halika nga rito, yakapin na muna kita para mawala ang kaba mo, malambing na sabi ko kay Alessandria habang nakabukas ang aking mga braso. Dali-dali naman siyang lumapit sa akin at ibinaon niya agad ang katawan sa akin. Akala ko yayakap lang siya sa aking baywang pero nagulat ako ng iba ang dinapuan ng kanyang kamay. What the fuck, babe? Mahina kong mura habang nagtataka. What? Masama bang hawakan kita rito? Nakatingalang tanong niya habang nakataas ang isa niyang kilay. Pambihira. Ibang klasikal, bulalas ko habang palingon-lingon sa paligid. Baka may makakita sa amin at makita pa ang paghawak ni Alessandria sa aking alaga. Hindi kaya pinaglilihian niya ang aking alaga? Tangina naman. Huwag naman sanang magmukhang ti ang panganay namin. Dito ako nakahanap ng comfort, Blue. Pagbigyan mo na ako saglit ani ni Alessandria habang mabagal nang hinahaplos ang naninigas ko ng tarugo. Makikita tayo ni Justin dito, babe. Maraming sisis kamera, ayaw ko na makita niya kung paano ka humimas ng ibon, tarantang sabi ko habang nililingon ang mga sisi na nakakalat sa kung saan-saan. Kaagad naman binitiwan ni Alessandria ang alaga ko. Inayos niya ang kanyang sarili at tumingin sa akin na namumroblema ngayon kung paano pakakalmahin ang alaga kong nagtayo na ng kampo sa loob ng aking pantalon. Damn it! Paano na to ngayon? Ang naughty naman kasi ng babaeng ito, dati naman hindi. Tahimik lang siya at mahiyain pero nang manggaling siya sa Davao, ang laki ng pinagbago niya at hindi ko alam kung dahil ba ito sa kanyang paglilihi. Babi, paano ko to palalambutin, reklamo ko kay Alessandria habang takip ko ng aking belt bag ang alaga kong ayaw makalma. Di palambutin mo. Kumalma ka, ani naman ni Alessandria na natatawa. Napasimangot ako habang nakatingin sa pinto ng kwarto ni Daddy. Hindi naman siguro kami maririnig dito sa labas dahil makapal naman ang dingding. Ayaw nga, babe. Ikaw kasi, bakit ka ba kasi nangakit? Sa maling lugar pa at pagkakataon. Hindi kita inaakit, Blue, sadyang dyan sa alaga mo ako nakakita ng comfort para kumalma ang kaba ko sa dibdib ko, katwiran naman ni Alessandria. Natawa ako ng mahina. Pambihira talaga ang buntis na to, naku. Kapag naging kamukha ko ang mga anak namin, huwag niya akong sisisihin. Kung ganoon, para maging patas tayo, pahawak din ang sayo, nakangisi kong sabi habang humahakbang sa kanya palapit. Para hindi lang ako ang tinitigasan at nalilibugan dito. Umatras naman si Alessandria sa akin habang masama ang tingin. Tigilan mo ko, Blue. Hindi nakakatuwa yang sinasabi mo, anya na pinandidilatan ako. Sino ba kasi ang nagsimula? Husky ang boses na sabi ko. Na-corner ko siya agad dahil pader na agad ang kanyang naatrasan. Blue, isa. Hindi ko pinansin si Alessandria. Mabilis kong kinapa ang umbok sa pagitan ng hita niya at hinimas ito. Lanan. You're wet, nakangising sabi ko nang maramdaman kong basa siya roon. Kiss! Nakakainis ka. Tinawanan ko lang siya at mabilis na hinalikan siya sa kanyang labi. Wala akong pakialam kung makita man kami ni Justin dito. Ang mahalaga, patas na kami.